Hello, good evening. Pakinggan po natin yung interview kay Jaime Marcos about sa national budget ng 2025. Line item veto yung ibang budget na pinunduhan ng sandamakmak na ayuda, ha? Samantala mga dapat dagdagan ni Kinaltasan pa. Senator Jaime Marcos, apo, naimbag na bigat, apo, Senadora. Yes, kastamit ka, pero hindi masyadong magandang umaga natin. Talagang almusal pa lang, sabi mo nga, high blood na. Ayan. Nako, apalakay. At balita ko, pati ikaw din, high blood dahil ginawang zero budget ang subsidy ng PhilHealth. Sa halip na dagdagan, iba pang ahensya, maraming kinaltasan. Sa totoo lang, hindi ako nagsasalita kasi minabuti ko muna maghanap ng mga papeles, mga dokumento, bago magsalita at magbigay ng reaksyon. Pero sa kasamaang palad, naku talaga kami, nangangapa sa dilim. Wala kaming mahanap na datos, na detalye. Ang sabi, pirmahan na lamang at susunod na lang daw yung mga datos. Tapos, eto nga, may mga lumalabas na... Pasensya na, pinost ko yung video. Para sa akin, sa tingin nyo, ano masasabi nyo kay Jaime Marcos? Para sa akin, parang hindi ako ano ko yung Jaime Marcos eh. Kumbaga, parang Trojan horse. Alam nyo na, pulit ang mga blood is thicker than water, diba? Kapatid niya si Marcos. Medyo hindi ako, wala akong tiwala kay Jaime Marcos. Pwede siyang maging Trojan horse eh. Alam niyo yung Trojan horse? Pwede siyang maging mata ni Marcos. Alam niyo na yun. Balita, sinisiguro ko kung ano ba talaga ang nangyari dahil biglang natubuan ng AKAP, ayun, kasi hawak ko yung DSWD budget. Sabi ko, nung binigay yung budget ng Pangulo, asan ba yung AKAP? Sabi nila, hindi na priority yun, wala na yun. Sabi ko, okay. Pagdating naman ng budget ng Congress, tinatanong ko rin, asan na si AKAP? Naging halik na ba? Abay, wala pa rin daw. Hindi naman daw importante yun, tinanggal na. Sabi ko, maganda yan. Kasi nalalabuhan ako sa AKAP, sabi ko, ano kaya, gawin na natin katulad ng AIX, at least maliwanag yun. Kapag namatayan, may burial assistance, pag may nagkasakit, yung chemo, dialysis, maliwanag. Pero yung AKAP nalalabuhan kasi ako. Manang abay, nung nag-come, may kasunduan na daw ang Senate at ang Congress. Sabi ko, anong kasunduan yan? Ano yan? Bakit may AKAP bigla? Akala ko wala na yan. Kaya nagugulanta kami lahat. Talagang sabi ko, maganda naman tumulong sa tao, pero huwag naman ganyan kalabo na ang alituntunin ng AKAP yung tinamaan ng inflasyon. Yung kulang sa kita. Nako, Manong Deo, ano ba yan? Kaya nga ayan na. Pero bago na yung talakay niya na marami nagulo, ano ba yung AKAP tsaka AIX? Paki-explica po yung AKAP, di ba ito yung ayuda sa mga kulang ang kita, manang Senator Jaime? Yes, yun ang pagkaintindi ko. Yung ayos maliwanag ng konti, kahit papano, yun ang ginamit nung pandemic. Kasi talagang gusto ni Presidente Duterte makatulong sa mahihirap. Talagang ako yung pasimuno, bigyan na ng cash yan. Talaga naman i-expand na natin yung burial assistance, medical assistance, yung nawalan ng trabaho nung pandemic, yung mga hindi makapag-aral ng mga kabataan, yung mga mangingisda, go! Ayan, maliwanag yun. Yung mga hard-hit sector. Pagdating ng AKAP, nagulat talaga ako last year. Kasi sabi ko, ano yan? Pareho lang daw ng AIX. Ganon sure ka. Bakit walang mga guidelines? Ang alituntunin daw maliwanag. Lahat ng near poor. Anong meaning ng near poor? Teka nga, lahat ng tao nagsasabing near poor sila. Hindi, yung minimum wage. Bakit minimum wage? Yung poorest of the poor, na wala ng minimum wage, na wala ng trabaho, hindi natin nabibigyan. Yung nakahilatang mga lola, yung mga PWD, solo parents, hindi natin nabibigyan. Bakit yan uunahin? Ang masama pa, eto pa yung dumating, marami pa nagsasabi, hindi daw sila nakakatanggap kasi hindi daw sila malakas. Ayun! Sa
mayor, sa Congress, ay nako talaga naman. Anyway, ang nangyari, eto nga, nangangapa kami sa dilim, ang balita ko pa, yung 4-piece na nakatakda talaga sa batas, kinaltasan ng 50 billion. Ang palilintikan niyan yung 4.4 million nga families na talagang poorest of the poor. At 50 billion ang tinanggal. Halos sa kalahati na rin yung 4-piece. Nasa batas yan. Yung PhilHealth, nasa batas din. Siniro. Yung education, tanggal rin. Di ko pa sure kung 10 million ba yun, 12, 15, iba-ibang sila 12 billion sa DepEd. Kaya ako, nananawagan na lang ako sa aking kapatid. Kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa marinig na ng palasyo pagsusumamo ng ating taong bayan. Ilang beses sinabi ni Presidente Bongbong, yung flood control, ang balita, wala na rin sa Public Works. Ang balita, yung 4-piece, hindi na pangangalagaan. Ganon din, yung PhilHealth, 0-0 na. Sana talaga naman, kulitin niya, line by line yan. Pwede naman line by line, siya na lang ang tanging pag-asa. At huling hantungan ng taong bayan nangangailangan. Pero pagka ang sabi na aking bubit sa DBM, Senator Amy, pagka daw niline na item veto ang isang budget, isang departamento, mapupura daw yan, mawawala. Hindi ba pwede ilipat yan? Ay, pwede naman siguro yan ibalik kasi talagang hindi pa naman na napipirma. Pwedeng ibalik sa BICAM yan kung sakali sabihin ng Pangulo. Ang importante dyan, talagang suriin ng maigi. Kasi ilang beses na niya yan sinasabi sa zona, parang talaga naman inalipusta yung pinagsasabi niya. Linapastangan yung budget, pambihira. Hanggang ngayon, wala pa nga kaming detalye. Paano kami pipirma niyan? Kaya hindi ako pumirma, hindi nga ako mapir Kasi mamaya magkapilitan Okay, editor niya. Isa pa, na pinag-gugulatan ko, may nagsasabi na may kasunduan na daw, may arrangement na daw yung Congress at yung Senado. Anong areglo yan? Kinakabahan ako sa ganyan. Dahil alam naman natin, Deo, na yung pakikialam ng mga mambabatas sa budget ay labag sa batas. Sinabi na ng Korte Suprema yan. Nakukulong ang aabutin natin yan. Nakakatakot. Naka, may mga palusot naman ang IMED. Dami-dami mga pangalan. Pero same, different names. Pero same, pork barrel pa ang labas. Dahil sabi yung PIDA pa. Same animal. Nakakatakot. Tapos sa election year pa. Ano ba yan? Kayo sa Senado binigyan daw ng 5 million na para sa AKAP at ang Congress 26 billion lang naman na Senator Amy. Oy, nako, talaga naman hindi ko alam. Yan daw ang sinasabi. Kaya ako'y kinakabahan. Sabi ko, akala ko wala na yung AKAP na yan. Ayos lang. Pero sana, bigyan ng maayos na alituntunin. Pero yung sinasabi na may areglo, yung dalawang kongreso, yung Senate and Congress, kinakatakutan ko yan kasi talagang labag sa batas at sa konsensya ng tao. At election year, pinagdududahan tayong lahat. Naku, talagang mapapahamak tayo ng todo-todo niyan. At hindi ako sangkot, hindi ako kabahagi ng anumang areglo, at hindi ako talaga sasama-sama dyan. Hindi ako pumirma pumunta nga ako sa Digos, ang layo-layo ko, sa Mindanao ako Ayan, so kasama ka pala sa hindi pumirma. Ang sabi po ni Senator Grace po, Senator Amy, ayan, balikan nga natin yung zero budget na inilagay sa PhilHealth, o zero subsidy sa yun daw sa PhilHealth. Sabi ano daw po ito, parang parusa sa PhilHealth dahil hindi daw ginagastos yung 600 million na kanilang pondo, reserve fund. Ayoko naman makipag-away, pero sa tingin ko, nasa batas na may pondo talaga ang PhilHealth. Kumbaga, earmark na yan Nasa batas ng PhilHealth, nabibigyan talaga sila ng porsyento doon sa kinokolektang buwis. Wala naman sinasabi na maaaring mag-zero unless tanggalin na yung buwis forever at amyandahan yung batas
Wala namang ganon. At higit sa lahat, kung palpak yung PhilHealth, itanggalin lahat ng PhilHealth, ba parurusahan yung pasyente Yan. at yung nangangailangang Pilipino. At saka isa, Parang mali yata yung solusyon. Dapat Oo. may I solusyon. Eh di, ibuwag yung PhilHealth na yan. ayan, at saka siguro palitan yung mga, ayan, pwede ba pa-imbestigan nyo, Senator Amy, kahit nung nakalipas sa administrasyon, sindikato na yung mga nandyan sa PhilHealth, lalo yung executive committee. Yun na nga yun. Yun na nga yung sinasabi na talagang sindikato at alam natin na may mga sinasabi na mga regional director daw. Kaya kahit paltan mo ng 4 o 5 beses katulad ni Presidente Duterte yung pinuno, eh talagang kumakana pa rin sa ilalim. Oo. Eh talagang totoo yun. At naranasan ko yun. Ang gobernador ako, biglang nagkaroon ng malaria epidemic sa Marcos, Ilocos Norte. Ala? Sabi ko, paano nangyari yan? Anong kalokohan yan ni isa? Wala akong nababalitaan. Yung pala, minagic pala nung PhilHealth na tao doon na lokal. Pambihirang Wala. buhay to. So, masakot talaga yung nangyayari sa health situation natin. Unang-una, pinagtatanggal yung mga tulong sa ospital. Narinig natin, bago pa magka-budget, 90 billion. Excess funds daw, kahit ang hirap-hirap pagamos ngayon, pinadala naman sa treasury. Pagkatapos nagkaroon pa ng MOU sa isang party list. Ano ba nangyayari dyan sa PhilHealth? Kinamagic ng todo. Ayan, di ba nga, di ba pwedeng, Yes. di ba pwedeng kausapin ng presidente at i-veto na itong mga ginawa pinagkakartas at pinagdadagdag na pondo sa iba't ahensya na hindi naman dapat. Yung dapat Yes, bigyan, yun nga. like that Yes, and na lang. tama yan, Deo. Yan ang nga sinasabi ko. Nananawagan ako sa aking kapatid, sa aking ating. Kung mahina ang aking boses dahil nag-iisa ako dito at hindi pumipirma at sinasabi matigas ang ulot, pasaway. Abay, siya na kaya. At ang sabi, sapat na daw yung mga signature. Nasa 16 na daw na senador ang pumirma. At wala na daw magawa kasi naratipika na. Pwede ba siya na ang magpalit niyan at talagang nagsusumamo ang taong bayan dun sa SONA, linapastangan lahat ng sinabi niya, pagta na po niya, sana wag nang pirmahan, bumalik sa BICAM, suriin ang maigi, line by line, hindi naman kailangan isisiro na muli. Total, na zero na nga yung 4-piece natin, nakaltasan yung 4-piece ng 50 billion. Yan yung talagang poorest of the poor, isipin ninyo. 4.4 families, zero ang tatanggapin. Wow. At yung flood control, na talagang nalulunod na ang Luzon, pati yung Davao nalulunod, 0-0 na rin yung flood control. Ano ba naman ang nangyayari sa buhay natin? Pero alam po niyo, nagkausap na rin tayo, Senator Amy, baka mamaya ay nabubulagan kayo, ha? Late din lamang ay nirelease na ng DBM ang 69 billion. At alam mo kung saan nakala itong mga 69 billion na ito? Para sa flood control project, ayan, katulad ng asphalt overlay, siguro dapat ito ay mabantayan din. Tama talagang kinakailangan niya. Tapos sinabi na naman, yung mga nawala daw na kinakailangan flood control, yung talagang importante, linagay na lang daw sa unprogram. Ano ba ibig sabihin ng unprogram? Pag nakachamba at may pera, naku, sinulat sa tubig yan. Pambihirang buhay yan. Ayan, at siguro, Senator Amy, sa Bicameral Conference Committee, ba't ayaw nilang i-live sa TV? Yung mga session nyo sa lahat naka-live. Sabi nga ni Senator Pil, dapat transparent tayo. Ba't pagdating sa Bicam, para executive session? Yes. Isipin mo talagang, nag-love letter pa ako, may sulat pa ako, nasa awa ng Diyos, hindi man lang sinagot. Nag-love letter talaga ako kay Senate President Cheese, nag-love letter ako kay Grace po. Sabi ko sa kanila, pwede ba huwag na maulit yung nangyari last year? Dalang-dala na ako kasi nadali na naman ako, nasingitan na naman tayo ng AKAP, nasingitan na naman ako ng 12 billion doon sa COMELEC para sa PI. Hindi ko alam yun, hawak ko yung mga committee yon. Sabi ko, konting pag-unawa lang. Ayoko nang maulit. Pwede ba i-live stream na natin to? Wala namang sikreto yan. Mas lalong lumala Mas lalong hindi namin alam yung mga datos hanggang ngayon. Sa totoo lang. Kaya akong tagal-tagal ko magkomento, nakahagilap talaga ako ng papel, ng mga detalye. Hanggang ngayon,
Oops, may narinig ako. Parang nadala siya doon sa peke. Yun lang. Ano pa kami sa dilim? Walang detalye, walang konkretong numero. Ang ginawa, total lang ng public works. Nandun sa public works, 1.1 trillion, wag isnabit. Wow. Pero pag tinanong mo, alin dito yung flood control, alin yung mahiwagang asphalt overlay, alin dito, sasabihin nila, tsaka na yan, pirmahan mo muna. Ay, ayoko ng ganyan. Grabe. Nakakatakot. Kaya tuloy, pati ang Senado, ayan, kung kayo mga mismong senador, napapaikutan, ha? How much more sa ating mga ordinaryong mga mamamayan? At saka isa pa, ba't ganito ang Senado ngayon? Ito ang tinutuloy na conscience ng Congress noon. Ano na ang nangyari sa mga senador? Ay, nako, mahirap mag-comment, pero talagang gusto ko talagang makisama. Pero tulad ng sinabi mo, huling hantungan talaga ng taong bayan ang Senado. Panindigan na natin. At dahil dito, alam ko na ibang senador, pumirma doon sa harapan yung page 1, kumbaga. Pero ganyan kakapal yan eh. Tapos hinihingi na lang yung e-signature doon sa ibang pahina. Naku, ayoko nang pumayag ng ganyan kasi nakasingit doon kung ano-anong kabulastugan. Talagang linapastangan yung pangako ni Pangulong Bongbong sa SONA, yung inaasam-asam ng taong bayan. Abay, wala lahat doon. Pambihirang buhay, yung tulong sa ospital, wala yan. Yung 4-piece, isipin nyo, 50 billion ang tinanggal. Pwede ba naman yun? Nasa batas lahat yan. Senator Amy, ma'am, ayan, para hindi na masyadong high blood, maraming salamat po at maganda umaga po sa inyo. At sana magkausap yan ng Presidente. Kaya talagang nananawagan na lang ako sa palasyo, ading Bongbong, please, tignan na lang ito at line by line. Kayo na lang ang pag-asa. Maraming salamat, Deo. At